Good morning. Ngayong umaga po, pag-aralan po muli natin ang Bible study chart na ito. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa binigay niya na pagkakataon na mapag-aralan ang chart na ito. At ngayong umaga ay gusto ko pong i-share yung aking mga natutunan about sa chart na ito. Sa chart na ito po, dito ko po natutunan, nalaman yung ano ibig sabihin ng rapture. Ang rapture po ay yun po ay kukunin ng Panginoon yung mga mananampalataya. Simula sa panahon ng Panginoong Hesus hanggang ngayon, lahat na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay kukunin niya, buhay man o namatay na, kukunin niya po, dadalhin niya po doon sa taas para sa rewarding. Yun po ang ibig sabihin ng rapture. At pagkatapos po ng rewarding ay mayroon pong marriage supper of the Lamb na nakaabang doon sa taas. At pagkatapos po ng marriage supper of the Lamb ay dadalhin niya po ulit yung mga mananampalataya dito sa lupa para sa millennial kingdom. Yun po ang ibig sabihin ng rapture. At pagkatapos po ng millennial kingdom na 1,000 years ay dadalhin niya na po doon sa eternal, sa eternity, doon sa kingdom of God. At ikalawa nating sasagutin na katanungan po ay sino po yung makakasama, yung sino po yung totoo o siguradong makakasama doon sa mangyayari na rapture. Kasi ang rapture po ay sinabi na po ito ni Apostol Pablo 2,000 years ago at hanggang ngayon ay hindi pa po nangyayari at walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. May mga signs po na nakalagay sa Bible, pero ang mahalaga po ay malaman natin na masasama tayo doon sa rapture. Ano po ba ang gagawin ng isang tao para masama sa rapture? Yun po ang ating sasagutin. Ang makakasama po sa rapture, yun po yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na siya namatay, nalibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yun po yung gospel of Christ. Pag ikaw po ay nanampalataya doon, tinanggap mo yung ginawa ni Kristo doon sa cross para sa iyo, maliligtas ka, at anytime man mangyari yung rapture ay masasama ka sa rapture. Kung sakali man po na hindi pa mangyari yung rapture, namatay na ang mananampalataya, mangyari man po yung rapture, ay nakasigurado ka po na masasama ka sa rapture. Hindi po ito sabi-sabi lang, kundi nakasulat po ito doon sa 1 Corinthians at sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi doon sa verse 50 na for this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither do corruption inherit incorruption. So verse 51, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but all shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So yun po ang nakasulat doon sa 1 Corinthians chapter 15. So ibig sabihin, ikaw po ay buhay or patay. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, masasama ka po sa rapture. At pangalawa pong mga verses po na babasahin natin na ang makakasama lang po sa rapture ay yung mga nanampalataya kay Kristo. Ito po sa verse sa 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to verse 17. Yun po ang mga verses niya. Basahin ko po dito sa 13. But I would not have you to be ignorant
brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So, klaro-klaro po na kung nandyan ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, either namatay ka na or buhay pa, ay dadalhin ka niya doon sa rapture. Sa verse 17 po nito, kung tuloy-tuloy po natin basahin, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So kahit si Pablo nga noon ay nagsasabi na din we, ibig sabihin siya po ay umaasa na kung sakali man tayo na buhay pa sa pagdating ng rapture ay kukunin tayo ng Panginoon, dadalhin tayo doon sa clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Ibig sabihin ay kukunin tayo ng Panginoon, dadalhin po tayo doon sa clouds, at mayroon nga doon na rewarding at yung marriage supper of the Lamb, tulad ng sinabi ko kanina. Yun po ang rapture. Kaya kung hindi ka pa po sigurado na masasama ka sa rapture, ay siguraduhin mo na totoong at tatanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso para masama ka sa rapture. Tanggapin mo na si Kristo ang namatay para sa iyo, nailibing at nabuhay sa muli sa ikatatlong araw. Yun po ang gospel, na kung yung banampalatayaan ay masasama ka pa sa rapture, maliligtas ka. Yun po ang siguradong makakasama sa rapture. Napakaganda po ng plano ng Panginoon para sa mga taong makasalanan na dito sa lupa, dahil lahat naman ng mga tao dito ay hindi tayo mga perfecto, tayo po ay makasalanan, pero dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa cross ay maaari po tayong maligtas kung totoo tayong tatanggap sa kanyang ginawa doon sa cross. Yun po ang pamaraan para masama sa rapture. Grace, for by grace are you saved through faith, sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, na sa pamamagitan po ng pananampalataya ay maliligtas ka at masama ka sa rapture. Hindi po sa iyong gawa, dahil sabi doon sa verse 9 ay pwede mo pong ipagmayabang doon sa judgment seat of Christ na ikaw ay gumawa ng kabutihan, kaya ka karapat dapat na maligtas, karapat dapat ka na bigyan ng reward kasi gawa ka ng mabuti para sa iyong kaligtasan. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, magpakababa tayo sa ating sarili, na tayo ay lahat ay makasalanan, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung gusto mo talaga masama sa rapture ay magpakumbaba ka, sabihin mo sa Panginoon na, Lord, ako po ay makasalanan, hindi ako makakapunta sa iyong kaharian kung hindi mo ginawa ang mag-alay na iyong dugo doon sa cross para sa akin. At dahil doon sa ginawa mo, Lord, ay makasigurado ako na maliligtas ako dahil nananampalataya po ako, at makakasama po ako sa rapture. Kung sakali man dumating akong buhay at kahit na ako'y namatay, ay masasama pa rin po ako sa rapture. Yun po ang gusto ng Panginoon mangyari sa lahat sa atin. Kaya
kung hindi ka pa sure, siguraduhin mo na dahil anytime pwede po mangyari ang rapture. At nagawa ko na rin po yung aking part. Sana po ay sa mga may alam po kung paano po i-share yung gospel, ipagpatuloy po natin lahat. Marami pong paraan sa pag-share ng gospel. Mayroon pong door-to-door knocking, mayroon din pong invitation sa church, pagbibigay ng mga babasahin, at marami pang iba. Sana po ipagpatuloy po natin, lalong-lalo na po doon sa mga naturuan na ng kung paano mag-share ng gospel. Ang lahat ng yan po, kung gagawin natin, kung sakali man dumating ang rapture, mayroon pong rewarding. Yun po ang judgment seat of Christ doon sa pagkatapos ng rapture. Yun lang po sa umagang ito. Maraming salamat. God bless sa inyo.